Mga kapatid, pinag-iingat ng China ang kanilang mga mamamayan, partikular mga tol sa kanilang mga estudyante na nagnanais mag-aral dito sa Pilipinas. Naglabas sila ng isang alert, no, sa kanilang mga mamamayan at sinabing mag-ingat ang kanilang mga mamamayang pupunta o nais mag-aral dito sa Pilipinas dahil daw sa tumitinding krimen at tina-target mga tol ang mga Chinese nationals. Nako, ano ang masasabi ninyo dyan? Ito parang ano to bago segment natin mga tol. Anong say ninyo? Comment kayo sa ibaba. Ito ba'y paninirang muli ng China dito sa Pilipinas mga tol? Mukhang ang gusto nilang mangyari unti-unting magsialis ang lahat ng mga Chinese nationals dito sa Pilipinas, no? Ito'y ano lang naman, haka-haka. Para if ever mga tol na magkaroon ng labanan, digmaan, di ba? Wala silang aalalahaning mga kababayan nila dito sa Pilipinas. Ano sa tingin ninyo, no? Kasi ito sabi Malacanang tiniyak sa China na tumatatag na ang seguridad sa Pilipinas. Matapos yan mga tol ng inilabas na alert security mas pinatatag na ng pamahalaan ng seguridad sa Pilipinas ayon sa Malacanang. Ito ang tugon sa inilabas na alerto ng China para sa kanilang mga mamamayang nagnanais mag-aral dito. Para malaman natin ang detalye mga tol, panoorin natin itong balitang to mula rito sa UNTV News. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Walang dapat na ikatakot mga dayuhan na nagpaplano mag-aral dito sa Pilipinas. Sa press conference kahapon sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bumababa na ang naitatalang mga krimen sa Pilipinas. Kaya't masasabi ng pamahalaan na mayroong improvement sa seguridad sa bansa. Pag sinabi nating bumababa na ang naitatalang krimen dito sa Pilipinas mga tol, good news yan. Diba? Pero mga kapatid, ang pinagbabasehan kasi rito mga tol ng Malacanang siguro is yung mga report na nasa datos ng mga kapulisan, yung mga naitatala. Pero hindi pa rin naman yan maramdaman. Sa ngayon mga tol, kailangan pa rin natin talaga ng pag-iingat. Dahil hindi naman talaga natin maiiwasan mga tol na minsan sa buhay natin makakasalubong tayo, makakasalamuha tayo mga tol na merong mga maiitim na budhi. Kaya kailangan mag-ingat pa rin ang bawat isa sa atin. Pero ito ba'y sapat na basehan ng China mga tol para unti-unti nilang parang sinisira nila mga tol ang imahe ng Pilipinas, no? Kasi hindi lang dito sa mga Chinese nationals ito pwedeng pwedeng makaapekto kundi maging sa iba pang lahi. Kasi itong in-announce itong inilabas na alerto ng China, syempre yan ay makikita rin ng ibang mga lahi at baka pati sila matakot, di ba? Baga parang sinasabotahin nila no? Naging palasyo ng matanong sa kanilang reaksyon hinggil sa inilabas na babala ng China kung saan pinag-iingat nito ang mga Chinese na nagpaplano mag-aral dito sa Pilipinas. As far as the government is concerned, alam po natin na sa Pilipinas ay gumaganda at bumababa. Ito po ay dahil sa yan po ang direktiba ng Pangulo. Kahapon naglabas ang advisory ng Ministry of Education ng China kung saan pinag-iingat nito ang kanilang mga mamamayan na balak mag-aral sa Pilipinas. Bunsod umano ng tumataas na krimen na target ang mga Chinese national. Grabe naman yun. Grabe naman yun. Bunsod daw sa tumataas na krimen na target ang mga Chinese citizen o Chinese nationals. No? Hindi naman pinag-iinitan ng mga Pilipino o mga Chinese, mga tol. Hindi naman tayo galit sa mga Chinese, di ba? Ang pinag-uusapan natin madalas dito lang sa ating reaction video mga tol is yung ginagawang agresibong aksyon ng Chinese Coast Guard, militia vessels, PLA navies, yun lang. Diba? Pero wala tayong sinasabi na kahit na anumang masama mga kapatid sa mga Chinese nationals na nandirito sa Pilipinas. In fact mga kapatid, lagi nga nating sinasabi, hindi natin pinupunterya mga Chinese nationals. Kaibigan din natin yan, matatagal na nga yan mga tol
Maraming mga Chinese nationals dito na nabubuhay sa Pilipinas. Mahal na nga nila ang Pilipinas eh. Yung iba dito na nakapag-asawa, nakapagtayo ng negosyo, umunlad na buhay. Yung mga mayayaman, mga tol dito sa Pilipinas, karamihan din dito, mga Chinese din eh, di ba? Nagmamay-ari ng mga malalaking negosyo rito sa Pilipinas. Tinuturing na nating mga tycoon, di ba? Mga Chinese din yun. Kung hindi man pure blood Chinese, mga Chinoy. 'Di ba? Hindi natin inaano yung tawag dito, yung mga Chinese nationals. Ang problema natin yung CCP. 'Di ba? Sila yung gobyerno ngayon dun eh. Sila yung nag-uutos na ganito gawin ng mga PLA Navy nila, ganito gawin ng mga Chinese Coast Guard nila, 'di ba? Ngayon dinadamay na nila lahat. Galang naman ng Malacanang ang inilabas na alerto ng China. Pero siniguro ng mga ito na gumaganda na ang sitwasyon ng seguridad sa Pilipinas. Anila makikita na ang kanilang pagbabago tulad ng mabilis na pagresponde ng Philippine National Police. Nabawasan o nawala na rin umano ang extrajudicial killings o EJK dahil sa war on drugs. Dagdag pa nito gumanda rin ang ranking ng bansa sa 2025 Global Peace Index. Kaya po yung safety and security sa Pilipinas ay masasabi naman na po natin gumaganda as far as we are concerned. So kung sa pananaw po ng China ay ganon, hindi naman po natin ito hahadlangan dahil karapatan po nila yan. Karapatan naman nila yan mga tol. Di may karapatan din tayong magsabi sa ating mga kababayan, mag-iingat kayo sa China. Pagpupunta kayo dun. Di ba? Well, di naman ata sila apektado sa mga ganung bagay. Pero mga kapatid, ito kasi number one, isa sa mga pinakamalaking trade partner natin. Yung mga small, medium enterprises na mga negosyo dito sa Pilipinas. Marami dyan ang mga supplier nila, yung mga supplies nila nanggagaling sa China eh. Muli naman tiniyak ng pamahalaan sa mga foreign national, maging sa mga Chinese na mabibigyan sila ng sapat na protection dito sa Pilipinas. Huwag lang sila gagawa ng kalokohan. Kahit sino po, kahit hindi po Chinese, kahit sino pong tao, Pilipino, kahit anong nationality po yan, lahat po yan ay bibigyan ng protection. Nauna nang sinabi ng tagapagsalita ng Malacanang na walang sino man dayuhan na bumibisita dito sa bansa ang nakaranas ng harassment. Nel Maribuhok, UNTV News. Ano ang inyong masasabi dito sa announcement ng China o sa inilabas nilang alert dito sa kanilang mga mamamayan na mag-ingat daw sa mga nagbabalak mag-aral dito sa Pilipinas sapagkat di umano'y dumarami daw at lumalala ang kriminalidad dito sa Pilipinas na tinatarget ang mga Chinese nationals. Well, magtingin-tingin muna tayo sa mga komento ng ating mga kababayan na nakapanood nitong balita, no? Ito ilan lamang naman. Total ban to Chinese students, mga scam lang yan mga dito. Grabe naman. Wag na sila mag-aral dito, sabing ganun nito ni Alfie Romano. Bisaya ka no? Grabe naman, pati ba naman Bisaya, dinamay pa. Ilocano po siya, taga Batac, Ilocos Norte, haha. Di magtayo ka ng sariling eskwelahan mo para ikaw lang estudyante, sabi niya ganun. Sila nang gugulo nga sa Pinas, nakakaya sa inyo, kami dapat ang mag-ingat sa sariling bansa namin dahil sa dami ng Chinese dito sa bansa namin, lumayas na kayo dito. Yan ang problema mga kapatid nagkakaroon ng hatred di ba? Sila nga yung nagdadala ng krimen dito, sila din nagdala ng pandemic, gusto nila pagsilbihan sila, insekto nyo. No, marami tuloy mga Pilipino ganyan. Anyway, ano ang inyong masasabi dyan mga tol? Pwede kayo magbigay ng komento sa ibaba, no? Bago yan, syempre maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.